Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, ito pong bagong segment na ito, ginawa ko po itong segment na ito dahil maraming nagtatanong sa akin, araw-araw yon. Ha? Sa dami ng mga issues at mga kaganapan, ang tanong ng ating mga viewers, followers, subscribers, Attorney, anong take mo dito sa isyung to? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment, ito na yon, para isahan yung pagsagot ko. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page or Meta page, follow na po kayo. Lagi niyong abangan, araw-araw, ang regular na segment na ito, Ang Take Ko. Ni Attorney Ricky Tumutorgo. O ito, ano ito May isa doon sa, isa doon sa 18 na di umano'y mga ex-marines, ang kontrobersyal dahil actually, nabanggit na ito noon ni dating Senador Sonny Trillanes nang minsang na-interview ko siya sa aking programa. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sa totoo lang, mayroon nga dyan, kasama dyan sa grupo na yan, nag-traitor sa amin noon sa Magdalo. Sabi niya, nakipagtulungan sa administrasyon noon ni Gloria Arroyo. Sabi ni Trillanes, kaya hindi naman nakapagtataka na yang mga yan. Yang 18 na ex-marines na yan, ang iba dyan dishonorably discharged. At yung iba dyan ay maraming mga may mga dating kasong kinakaharap. At ang isa pa nga daw dyan, hindi niya naman pinangalanan ni Trillanes, ay traitor daw sa kanilang grupo. Maalala kasi natin na noong mga nung panahon ni Gloria Arroyo, ng presidente si Gloria Arroyo, maraming mga korupsyon sa panahon ni Gloria, yung NBNCTE deal, yung iskandalo ng Hello Garci, yung pagdaya sa eleksyon, marami yan. Dahil doon, nagkaroon ng mga pag-aalsa noon, mga mutiny. Yan na yung Ocod Mutiny, yung paglusob sa Peninsula Seeds. Lahat yon na-involve yan dyan si dating Senador Sonny Trillanes. Doon siya nakilala kasi siya yung namuno doon. At yung mga batang mga mga young officers yan Young Officers Union, yung mga ganon. Mga makabayang mga opisyal ng military, sumama sa grupo nila at yan yung tinatawag na Magdalo. Yan yung Magdalo. Ngayon, ayon kay Trillanes, mayroong isa dyan na kilala, hindi niya naman pinangalanan noon. Pero ngayon, lumabas na yata ang pangalan, Walter yata yun. Walter Manansala ba yun? Sino bang nagpangalan? Parang si Gary Alejano ang nagpangalan Ito kasing ex-marines na ito ay nagpa-interview at ang sabi niya, mga kabunyog, sinungaling daw si Trillanes. Hindi daw siya nag-traitor sa Magdalo. Ang sabi niya, si Trillanes daw ang sa kanila, pinabayaan daw sila, sabi niya. Nung nung isa sa mga ex-marines na yan. Pero sabi ni Gary Alejano, si Gary Alejano, dating Magdalo rin pa rin yan hanggang ngayon, pero kasama doon sa mga nagsagawa ng Ocod Mutiny. Pero hanggang ngayon, pa rin, tibong leader pa rin ng Magdalo si Gary Alejano. Dating kongresista yan nung nanalo yung Magdalo sa party list at tumakbo yung senador noong 2019, kaya lang natalo. Pero sabi ni Gary Alejano, hindi totoo yung akusasyon na yan nitong si Manansala yata yun hindi totoo niya yan, yung akusasyon na yan ng ex-marine na yan.
Traitor talaga yan sa grupo nila, sabi ni Gary Alejano. Dahil hindi totoo daw na yung mga inaakusa kay Trillanes na si Trillanes ay ah, pinabayaan sila sa Magdalo. Dahil kung totoo daw yan, sabi ni Gary Alejano, ay siya mismo hindi nasasama kay Trillanes hanggang ngayon. Ha? Kung ganun daw ang ginawa ni Trillanes, hindi niya ito sasamahan. Kaya ah, kumbaga si Gary Alejano ang nagpapatunay na kasinungalingan yung mga sinasabi nung ex-Marines na yun. Hmm? Hindi totoo yun. At totoo rin yung sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na nag-traitor ito sa kanila. Nakipagtulungan na ito sa gobyerno noon ni Gloria para ituro ang mga kasamahan nila sa grupo ng Magdalo. Ito kasing issue na ito nitong nakaraang mga araw, pinupuruhan nila si Trillanes eh. Yung mga ex-Marines na yon, sinasabi nila nagdala sila ng mali-malitang pera sa bahay daw mismo ni Trillanes sa Antipolo. Mga kabunyog, talagang si Trillanes ang gusto nilang i-ano ngayon, i-pin down. Ang demolition job nila ay kay Trillanes. Siguro dahil si Trillanes ay isa sa mga magtitistigo sa impeachment ni Sara. Saka si Trillanes ang isa sa mga naghanap ng mga ebidensya at testigo para talaga diyan sa impeachment ni Sara. Kaya siguro para mapigilan si Trillanes, tinatakot ito. Kung ano-anong mga issue ang linalabas dito, na kesyon, tumanggap ito ng napakaraming pera, diniliver mismo sa kanyang bahay. Pero sabi naman ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi totoo ang lahat ng yan. At ano yan, walang katotohanan daw yan, hindi siya tumanggap ng mga pera na yan. Paninira lang yan sa kanya kasi nga siya ang matapang na lumalaban sa mga Duterte. At lalo na dito sa impeachment ni Sara na siya ay posibleng maging testigo. Kaya anyway, may naka-schedule akong imbitasyon kay Trillanes para mag-usap uli kami para masagot niya yan. Yung galing mismo sa kanya ang sagot sa mga issue na yan. Mga kabunyog, may resolution ang Senado. May resolution ang Senado na pinasa, kapapasa lang na kahapon. Ang resolution ng Senado ay tungkol sa extrajudicial rendition. Ano ba tong resolution na ito? Ang nag-sponsor nito ay si Cayetano, si Alan Peter. Ano ba ang laman ng resolution na to? Actually, ang malungkot dyan, 3 lang ang kumontra sa resolution na yan. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan at si Risa Hontiveros. Yung talagang may mga prinsipyong senador. Kontra sila dyan sa resolution na yan. Ano ba yung resolution na yan? Ang resolution na yan, dapat daw kung maglabas ng warrant of arrest, halimbawa ang ICC, ay idaan muna kapag naaresto na ang may warrant of arrest, halimbawa sila Bato de la Rosa, Bongo, kinakailangan idaan muna sa lokal na korte. Yan yung laman ng nasabing hindi naman pinangalanan diyan si Bato at si Bongo. Ang sinabi lang kapag may Filipino citizen na subject ng warrant of arrest ng dayuhan na korte or tribunal tulad ng ICC at ang warrant of arrest na yan ay ipinapa-enforce sa Pilipinas, kung aarestuhin man ang sino mang Filipino citizen, dapat muna itong idaan sa lokal na korte. Yung lokal na korte ang magde-decide, mag-o-order kung itatransfer na sa kustodya ng international court or tribunal or dayuhan na bansa. Yan yung resolution ng Senado. Actually, malinaw naman na ang resolution na yan ng Senado ay para linalakad nila Cayetano yan para maprotektahan si Bato, si Bongo. Ngayon, bakit halos lahat ng senador bumoto diyan? Ang hindi lang bumoto ay si Kiko Pangilinan, Bam Aquino at si Risa Hontiveros. Siyempre, siyempre ipapakita rin naman nila Lacson sa ni Soto, sa kanila pati ang mga Tulfo, pati nila Loren Legarda, pinapakita lang nila na sinusuportahan din nila, pinoprotektahan din nila si Bato at si Bongo.
Kaya nasumuporta sila sa resolution na yan. Pero sila, Kiko Pangilinan kasi, sa Kasilabam Aquino at si Risa Hontiveros, may prinsipyo yan. Kailangan kung ano yung batas, kung ano yung tama at naaayon sa batas, yun ang sundin. Kahit pa yan, may senador, kapwa nila senador na nasasangkot yan, hindi dapat yun. The law may be harsh, but that is the law. Kung ano yung batas, dapat sundin. Yan yung ano. Yan yung ano bang batas kasi ang involved dito? Mayroon tayong Republic Act 9851 eh. Ano yan, naging batas yan 2009. Panahon pa ni Gloria Arroyo yan. Yang Republic Act 9851, ang nakalagay diyan sa Section 17, kapag may Filipino citizen na may kaso sa International Tribunal, Court o dayuhan na bansa, ang kaso ay crimes against humanity, genocide, war crimes, or violation ng international humanitarian law, ang autoridad ng Pilipinas ay may opsyon kung isusurrender or i-extradite. Yan yung nakalagay sa Section 17 ng Republic Act 9851 yan. So ibig sabihin, dapat sundin ang batas na yan. Kung ang gobyerno o ang autoridad, administrasyon ay gustong sundin yung option na extradition, yun yung isusurrender sa lokal na korte. Pero kung ang gustong gamitin ay surrender, executive na lang yan. Ang tawag dyan, executive surrender. Hindi na yan kailangang dumaan sa korte. So ang may option yan kung ano ang gagawin ay ang administrasyon, ang executive. Hindi naman legislative yan. Walang pakialam dyan ang legislative. Kaya bakit nakikialam ang Senado dyan? Bakit sila may ganong resolution? Yung resolution na yan ng Senado ay labag doon sa Republic Act 9851. Kasi malinaw ngang nakalagay sa Republic Act 9851 na may option ang gobyerno. Sinong gobyerno yon? Yung executive. Kasi yan yung nag-i-execute ng batas. Anong option? I-surrender o extradite? Sa case halimbawa ni Duterte, ang naging option ng administrasyong Marcos ay i-surrender. Pero kung pwede rin naman na ang option ay i-extradite, ibig sabihin iladaan sa lokal na korte, pero decision nga yan ng executive. Decision yan ng executive. Para din yan sa foreign policy. Ay di ba lagi nating sinasabi, ang chief architect of foreign policy ay ang presidente. Kahit hindi sang-ayon ang Senado dyan o ang Kamara, walang magagawa yan. Kasi ang nagsiset ng direksyon ng foreign policy ay ang presidente. Halimbawa, yung pag-pivot ni Duterte, pagbaling, paglipat, papuntang China, kahit hindi sang-ayon ang Senado dyan at ang Kamara, walang magagawa yan kasi ang may desisyon dyan ay ang presidente. Siya ang chief architect of foreign policy. Ganyan din sa issue na yan. Na kung mayroong Filipino citizen na inarrest na may warrant of arrest, ang magdi-decide kung anong gagawin, kung extradition ba or surrender, presidente, executive. Walang pakialam dyan ang legislative. Bakit ngayon naglalabas sila ng ganyang resolution? Unconstitutional, invalid yung kanyang konstitusyon. Contrary tuloy yan. Anong law? Yung Republic Act 9851. Ay kung gusto nilang sila ang masunod, amindahan muna nila yung Republic Act 9851. Yan yung dapat gawin. Amindahan. Di alisin na doon yung surrender. Sasabihin doon, pag may Filipino citizen na may kaso ng genocide, crimes against humanity, dapat munang dumaan sa extradition. Walang ibang opsyon, hindi pwedeng i-surrender direkta. Ilagay nila yan dyan sa amendment sa batas na yan. Pero hanggat yan pa ang batas, yan ang sundin. Anong klase ba itong mga senador na to? Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, kaya hindi mo maintindihan itong mga senador na to. Mambabatas ba yung mga yan? Alam ba nila yung batas? Ay lalo na itong si Cayetano, abogado siya. Kung gusto niya, hindi sila sang-ayon sa ganyan na surrender, hindi na pwede yung direktang isurrender, alisin yan doon sa Republic Act 9851, Section 17. Amindahan muna. Pero yung basta ka nalang maglalabas ng resolusyon ng ganun, contrary tuloy yun. Kasi hindi naaayon sa batas yun. Yung sinasabi nila Cayetano dyan. Kaya lang, yung mga senador kasi, sinuportahan na yung resolution. Siyempre,
gusto nilang ipakita na na sinusuportahan din nila si Bato, si Bongo, pero mali. Kasi contrary to law nga, mali, hindi naaayon sa batas. Anyway, mga kabunyog, itong si Baligod at saka si Matibag, ha? Nagpapatutsadahan na naman. Nag, nagpapatutsadahan na naman kahapon tungkol sa pag-attend ng yung 80 na ex-Marines. Nakailang balik na ba yan sa NBI? Kasi nung unang pinatawag yan, nag-attend yung umattend naman yung mga ex-Marines kasama si Baligod kasi si Baligod yung abogado. Pero nung una, ayaw nung mga ex-Marines na interviewin sila ng NBI ng paisa-isa. Ang gusto nila, sama-sama sila. Kumbaga, nakikinig ang lahat sa buong ay hindi nga tama yon kasi kung gusto mong malaman na talagang hindi sila nagsisinungaling, isa-isa mong tanungin. Isa-isa mong tanungin. O ngayon, mabutit bumalik, pumunta na doon, nagpa-interview na. Okay, isa-isa nang na-interview, pumayag na yung 80 na ex-Marines. Ha? Kaya lang, matapos kasing, siyempre nung ini-interview yung bawat isa ng mga tauhan ng NBI, naka-record yan, naka-video. Tapos, yon, transcribe yon, tinype yung records ng salaysay. Pagkatapos, pinapapirma. Ayaw na ngayong pumirma. Yung 6 pumirma, yung 12 ayaw. Gusto pa nga daw punitin yung kasi ang sabi daw, bigyan daw muna sila ng kopya nun, sabi ni Baligod, chichikin muna nila yung mga kung alin dun yung mali or hindi or aalisin. Eh sabi naman ng NBI, bakit mo naman aalisin yung kaya nga in-interview kung ano man yung sinabi doon, yun na yun. Bakit mo naman aalisin yun? Parang ang gagawin kasi ni Attorney Baligod daw, sabi ni Director Matibag ng NBI, ang gusto ni Baligod, bawat kopya nung records nung interview sa bawat Marines, kasi 18 yon, bawat isa doon, isa-isa niyang aaralin yon. Kung alin doon yung dapat alisin, alin yung Sabi ni Director Matibag, hindi naman pwede yun kasi bakit mo naman aalisin kung sinabi yan doon? Kung sa interview ng Marines ay sinabi talaga yon, hindi mo pwedeng alisin yun. Para din si para din palang si Marcolet. Sinabi niya, tapos nung nakalagay na sa records, gustong alisin. Eh kung ano yon, dapat hindi mo sinabi yon. Eh yun na nga kung ano man ang sinabi mo dun sa interview, yun din ang nakalagay dun sa papel. Kaya sabi ni Director Matibag, dapat pinirmahan yon. Ang pumirma lang daw ay 6. Yung 12 daw ay hindi, ayaw daw. Kasi gusto daw ni Baligod, anuhin muna, isa-isa munang pag-aralan yung kopya ng mga ng records ng interview. Kasi kung may dapat alisin doon, alisin daw. Ay hindi naman. Kaya yon, may na naman. Alam nyo itong NBI saka itong si Baligod. Ito naman kasing si Baligod. Kung talagang totoo yung mga lahat ng sinasabi nila, wala silang kinakatakot, hayaan niya na yan. Hayaan na nila yan. Di ba? Sabihin lang nila kung totoo, anong nalalaman nila. O yan yun. O, yan yung dyan Ang problema kasi, kung talagang gusto nilang piliin lang kung anong sasabihin. O yan yung mahirap. Ayaw pati nilang kilalanin dati yung NBI. Bakit daw ang NBI nag-iimbestiga? Ay sinabi na nga ng ombudsman. Busy sila, ang dami na nilang kasong hawak. Pinapaimbestigahan ng ombudsman sa NBI itong 18 ex-Marines para ito yung mag-verify ang NBI sa background. Sino-sino ba itong 18 ex-Marines? Totoo bang ganito yan? O gano'n. Kumbaga, yun ang NBI, expert sila dyan kasi National Bureau of Investigation yan. Pangalawa, marami silang tauhan. So kumbaga, para makatulong sa ombudsman, dineputize ng ombudsman na mag-imbestiga kayo. O kayo nang magsagawa ng investigasyon. Ipatawag nyo yung mga ex-Marines na yan, tanungin nyo. O ngayon, ginagawa naman ng NBI yung trabaho na binigay sa kanilang ombudsman. Ito namang sila Baligod, ay, ang daming chichiburitsi. Sa totoo lang,
Ang gusto nila Baligod at ng mga ex-Marines, kasuhan daw yung mga kongresistang dinalhan nila ng pera. Kasuhan yung mga binabanggit na mga senador at mga opisyal ng gobyerno. Sino ba ang magkakaso niyan? Ang magkakaso niyan ay ang ombudsman. So ang gusto ng ombudsman, ayusin muna ang mga salaysay nila. Ayusin din muna yung background checking ng mga yan. Kasi baka mapasubo ang NBI ay ang ombudsman sa bandang huli. Karapatan ng ombudsman na i-verify ang mga background ng bawat isa niyan. Ngayon, dahil hindi na yan busy ng masyado ang ombudsman, pinasa sa NBI yung pagsasagawa ng verification ng pagkatao ng bawat isa niya. Kaya lang sila Baligod masyadong ang daming kung gusto nilang maka-proceed sana yung investigasyon, hayaan nila. Mag-cooperate sila sa NBI para matapos na kaagad, madala na sa ombudsman. Yung ombudsman naman magsasagawa ng mga salaysay nila at magde-decide kung magsasampa ng kaso o hindi. Ganun yun. Anyway, ayan mga kabunyog mga kababayan, ang tungkol sa NBI at kay Baligod.